guys, naghihintay kami ng jeep papuntang... Saan ka ba tayo papunta? Villa? Villa. Sakay tayo ng Villa papuntang Breakthrough. This is the breakthrough that we've been waiting for. English ba yun? Break the leadership. Ikatin. Sobrang kasi, no? Ay. Hi guys! Andito tayo ngayon sa Breakthrough dito sa may Villa, sa Baybay. Ngayon, kakain tayo ngayon. Ngayon tayo yung kilawin. Para siyang kilawin. Daing yan. Ay, laing, sorry. Parang pouch siya. Matikman na natin ang rice. Masarap siya. Medyo yung tulad na ibang laing na yung tuyo, ito yung medyo basa siya. So masarap siya pang sabaw sa rice. As we have the big bangus. Wow! Kaya akin siya na. Sige. Stuffed bangus na oh. Wow! Matikman na natin. Wow! Sarap! Sarap! Huwag kayo na mag-video ka na lang ha. Tikman natin itong hipon nila. Kuya, akin yan. Guys, ang sarap. Matamis ang hipon. Alatang sariwa. So guys, right now, kakain na kami. Then let's see you later sa next stop natin. Sobrang sarap dito. Highly recommended. Here at Breakthrough. Hindi tayo ngayon sa Breakthrough. At tapos na kami kumain. Ang sarap ng pagkain. Nag-order kami ng bangus. Sobrang juicy. Nag-order kami ng lukon o yung sugpo nila. Na hindi naman siyang ganun kamahal kumpara sa Manila. Ngayon naman, papunta na kami ngayon sa Kaminya, Balay na Bato, which is sa kabilang side lang ng town sa Villa Arevalo. Doon naman nakikita naman natin ancestral house doon at kakain tayo ng puto bongbong at unlimited na hot chocolate. And guys, for your info, I'm eating pulot. It's actually a parang coco jumper made out of sugarcane. It's local here in Iloilo. Diri na tayo sa Kaminya, Balay na Bato. Gumagawa sila ng mga sinamay. Tignan natin mamaya sa loob kung paano nila ginagawa at kung ano yung meron pang mga artifacts na pwede natin makita sa loob. Tara! Sabi ni ate, Priscilla, doon sa Miagao, Iloilo, mayroon doon sila tinatawag na asin na binubuo dito sa bamboo. So yung salt water nilalagay nila dito, pinapatuyo siya ng ilan months kasi ginagamit itong bamboo scraper. So sinusuklay to get this form, yung ganito, asin. Yok. It's not as salty as your typical rock salt. Ano siya eh? Medyo may amoy dagat pa. It's 90 pesos for a kilo. So okay na siya, goodbye na. Hi guys, nandito kami sa Kaminya, Balay nga Bato, ancestral house. It took them 5 years to construct, and before, ang setting was yung mga harvest ng may-ari ng bahay na to, they put it on the downstairs at ginagawa parang yung mga harvest doon nilalagay sa bodega. Gumagawa sila ng sinamay, isa itong uri ng kasuotan or tela na ginagawa, hinahabi siya mano-mano, and ito yung ginagawa nilang parang pinaka negosyo nung araw, and meron silang malapit na ilog dito na nakakaabot hanggang Jaro, Haro at Lapas. Lex, kamusta? Sarap. Chocolate na chocolate. Gano'n ka chocolate na chocolate? Mas chocolatey na chocolate to. Ito ang tunay na tsokolate. Ganun ba? Saan siya gawa? Hindi ba gatas na choco? Gatas na choco? Hindi ko alam eh. Choco na guys, seryoso na tayo.
Yung hot chocolate niya, basically, dito yung kakao na harvest and it's available here in Carmenio, Balay nga ba to? Ang masarap sa akin, sweetness, hindi yung normal sweetness. May nutty sweetness because of the muscovado sugar. Ayan na, ayan na. Ito yung tinatawag ng butter toast. Basically, parang siyang ano? Mamon tostado. Mamon tostado. Parang sugar cookie. So you dip it, I think you dip it kasi si Lex ginagawa na. Actually, masarap siya. Hindi rin ganun ka-sweet, pero nag-add ng sweetness, sweetener mo here sa chocolate is this. It's only available at Carmenio, Balay nga ba to? It's only 150 peso for per person for a tour. Here you see sinamay making, you eat unlimited hot chocolate, even eat toast here. I drink unlimited chocolate, sorry. Ayun, so we're enjoying our time here in Iloilo. Sana next time pagkapunta dito, try to visit here sa Villa Arevalo. Kuya, ano saan tayo ngayon? Ngayon, dito tayo ngayon sa Calle Real. Alam nyo ba, ang Calle Real, isa to sa pinaka-busiest kasi dito yung may trade. Ito yung tinatawag na eskolta. Kung sa Manila meron tayo eskolta, sa Iloilo ito yung pinaka-eskolta nila. So you can see all infrastructures. Ayon sa mga napagtanungan namin, pangatlong part ito ng binuksan kasi una sa Cebu nung dumating yung mga Spaniards, pangalawa sa Manila, sa Tondo, and third dito sa Iloilo. Naging open port siya, so maraming mga barter, mga trade ang nangyari. So kung mapapansin nyo, Chinese, Filipino Friendship Arc, sabihin, maraming Chinese ang nandito for barter or for trade. Exactly, for Chinese people like him. Yan. Nandito na tayo, Sumisayaw, Iloilo. Tara, biyahe tayo. Guys, this is the time of pre-Spanish era. Yung mga bangka considered as burial and jars. Kita nyo yung label, more on Chinese. May mga dragon. And here you can see ano nga to? Celadon. Nakita nyo yung structure nung ano niya, pagkaluma niya. So, pati yung and this one, more on Chinese, considered na may trade sila for Chinese people. And this one, from Isla Gigantes, gawa to ng mga ati or mga negritos. You can see the tribal effect, you know, ganda. And at the back, this is the Santos brought by our Spanish ancestors. Sila yung nagdala niyan. And this is one part of our Christianity na medyo importante when it comes to our history. This ends our Iloilo tour. Catch us next time here at Globetrotters PH. Go! Grabe, gutom na ako, hindi na ako makapagintay. I felt like there was something missing in my day-to-day life. Ay, So I good siya. quickly Mukha siyang opened the Shifu.